Binalaan ng isang dating presidential consultant si Bongbong Marcos Jr. sakali mang pagtatanggalin niya sa pwesto ang mga general na umano'y nag-walk out sa isang command conference. Kung bakit, ating alamin sa report ni Almar Forzuelo. Bagamat itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang issue ng umano'y pag-walkout ng ilang general sa ginanap na command conference nitong July 4, 2024 ay hindi mapigilan ng dating presidential consultant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balaan si Bongbong Marcos sa kanyang mga gagawing desisyon. Sa isang social media post, sinabi ni Jose Alejandrino na kung itutuloy ni Marcos Jr. na tanggalin sa pwesto ang 7 general na dawit sa walkout issue gaya ng ginawang pagtanggal ng Department of National Defense kay dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos ay malamang na may hindi magandang mangyayari. Binigay diin pa ni Alejandrino na dapat na aksyonan ng mga PMA-er ang kawalan ng hustisya na ginagawa sa kanila. Paliwanag niya kung kaya itong gawin ng kasalukuyang administrasyon sa mga matataas na opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay hindi malabong gawin din ito sa kahit na sinong PMA-er. Sa huli paalala ni Alejandrino sa mga sundalo nasa mataas o mababang ranggo na ang dapat ang katapatan nila ay wala sa interes ng sino mang individual kundi dapat nasa taong bayan at sa bansa lang. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo. Alam mo, eto just to be straight regarding this. Kasi di ba may namabalita, may nag-walk out daw sa isang command conference na ginawa. At ang sinisisi nga at ang tinutukoy daw nila doon si Secretary Gibo. At may mga nag-walk out na general. Although the news came from dating general, I'm not sure. I think it was dating general. I don't know kung ano talaga yung kanyang position, kaya lang ang pangalan ng kanyang vlog ay General, so malamang General, di ba? Tapos ni-repost ni Jason sa at ni-repost din ni Roque. Okay? In terms of ako, hindi ko siya dinidiscuss kasi nga wala hong ebidensyang ipinakita, walang video, wala. It's all kwento. But can we say it is fake news? Kasi ang sinasabi ng AFP, fake news daw. Okay? Sinasabi naman ng iba, naturalmente, i-deny yan. Meron ba namang klaseng inamin mo na totoong may nag-walk out? Siyempre, i-deny at i-deny mo yan. 'Di ba? So, sabi naman ng iba, totoo. Ang akin, hindi ko masasabi if totoo or fake news. Okay? Dahil walang ebidensya ipinakita, at the same time, automatic naman na i-deny yan ng AFP. So, hindi ako sure kung totoo yan o hindi. Gayunpaman, ang sinasabi nitong isang consultant pagdating sa issue na ito, ako naniniwala ko, marami na ang hindi natutuwa sa uniform personnel ng administrasyon ni Marcos. Kasi personally, may mga nakakausap ako na wala naman silang sinasabing Walang sinasabing, alam mo yun, destabilization, walang ganon. Pero hindi sila natutuwa sa mga desisyon. Halimbawa, yung pagpapahamak sa WPS, alam mo, hindi ho natutuwa ang mga sundalo dyan. Kasi sila ang mapapahamak. Alam nila na ito'y away ng Amerika at ng China na nadadamay lang tayo. Alam mo yan ng mga uniform personnel. Meron lang kasing ilan dyan na mga opisyal, kilala mo kung sino ka, natuta ka ng Amerikano, kaya yung mga lingwahe mo, mga statement mo, talagang pro-Amerika. Meron tayong mga ganyang opisyal. Okay? Nandyan ba siya sa picture? Parang yung isa. Pero yung isa, madaldal din yun. Di ko alam kung ano ba papel nun sa buhay. Pero may mga ganyan talaga. Sila lang may gusto. Pero yung mga nasa baba, nasa ground, ayaw ho nila niyan. Pangalawa, may mga ilang kapulisan din tayo na nabibwisit na, 'di ba, yung pagbawas doon sa kanilang rice. Kasi alam ko ito marami ho tayong kaibigang pulis. Sinisend nga nila yung mga video sa akin Ewan ko kung sinisend nila yung para banatan ko o sinisend nila yun para i-inform lang nila ako. Pero marami na hong pulis ang hindi natutuwa sa ginagawang mga pagvito ni Marcos, tapos pagbawas sa kanilang allowance, rice allowance, tapos yung sa kanilang pension, maraming nagagalit na kapulisan. Although, wala naman silang sinasabing gusto nila ma-disturb. Wala o silang sinasabing ganun. Okay? At the same time,
hindi na sila masaya. Kaya lang, wala naman silang choice. Kasi yung ilang mga general, yung mga pinuno ng PNP, sila lang yung natutuwa, sila lang yung happy. Siyempre, kung ikaw ang nailagay, nasa top official, happy ka. Pero yung mga pobreng nasa baba, hindi ho natutuwa. Pero wala naman silang choice. Dahil pag pumalag ka, magagaya ka sa mga inilalagay na lang sa checkpoint. Hindi ko kasi biro ang checkpoint lalo na pag sa probinsya. Dito sa Maynila medyo maayos-ayos pa ang checkpoint. Ibig sabihin hindi ganun kadelikado. Pero pag sa probinsya grabe ho yan. Buong araw yan, nakatambay. Buong araw, delikado buhay mo. Maraming ganyan. Pag nagsalita, eto na nga lang. Vlogger na nga lang, pinapatulan na nila eh. Diba? Totoo. Vlogger na nga lang, pinapatulan pa nila. How much more kung ikaw ay pulis o sundalo na magsalita laban sa gobyerno? Sigurado, kakanain ka. Kahihirapan ka, ipapatapong ka. Kasi ang mga pulis, hindi ho biro ang sa kanila. Mas, hindi naman sinasabi kong mas sanay pa yung mga sundalong ipinapatapon sa ibang lugar. Kasi alam nila yung pinasok nila. Ganun talaga ang sundalo eh. Kasi remember, ang sundalo, hindi ho sila pang city. Sila ho ay yung, di ba, alam natin kung saan sila nilalagay. So automatic, alam nila, pag pumasok kami dyan, ididistino kami, palilipat-lipating kami. Unlike police, usually, inilalagay ka kung saan ka nakatira. Halimbawa, taga-Antipolo ka, o pulis ka, ilalagay ka lang within that area, Antipolo, or Marikina, o kung saan man sa Rizal, basta yung malalapit lang doon. Kasi nga, alam mo yung lugar, kabisado mo, since yun ang trabaho mo, doon ka ilalagay. Pero ngayon, may mga pulis, lalo na yung mga nag-security sa mga Duterte supporter, kung saan nilalagay. Talagang para parusahan. Wala naman po silang kinalaman. Sa totoo lang po, wala naman po silang kinalaman. Nilagay lang. Siguro, naisip nila, porket naging kaibigan na, biglang ilalagay kung saan-saan. Kaya marami na rin pong nagagalit na mga pulis. Hindi lang sundalo.